umaga po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice June Farm para sa agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa hanap buhay. Biosecurity, iyan po ang topic natin ngayong linggo. Napakahalagang aspeto po ito, lalo po sa poultry and livestock raising kasi po, it could mean business is good or business is bad pag ikaw ay hindi po sumunod dito. Makakasama pa rin po natin ngayon si Dr. Pepito Emmanuel Ardedote, ang isa po sa Technical Service Manager ng Cab Bantres Philippines Incorporated. Doc Mindy, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po, Sir Charlie. Eto, Doc, biosecurity. Ito po, ang dami po natin mga pumasok na mga peste at kung ano-ano pa yan, di ba? So, could you further enlighten us ang kahalagahan ng biosecurity at ano po ang tamang biosecurity para po makontrol natin itong mga diseases natin ngayon? So, ang biosecurity ay tungkol ito sa buhay ng ating mga manok. So, sinisiguro natin ang buhay niya. Ngayon, maraming mga paraan para maiwasan or mabawasan natin ang magpasok ng mga mikrobyo doon sa poultry. Yung mga challenges na yan, ano? Oo. Kaya unang-una, magkaroon ka ng gate. Ayan, po. Gate, number 1 po yan. Then, bago ka makapasok, magsisecure ka ng permit or clearance sa may-ari. Isa po yun. Ngayon, kapag nakapasok ka doon sa loob, may tinatawag na dyan, yung downtime or quarantine. Diyan ka muna sa sa quarters namin. Hindi ka pwede basta diretso sa poultry. Ganun po yun. Pwede 1 araw, 2 araw, 7 araw. Depende dun sa kung saan ka nanggaling. Ito, Doc, sabi mo nga, tao, sasakyan, yan ang mga problema natin dyan, ano? So, ngayon paano? Halimbawa, pag sasakyan ba? Pagpasok ng sasakyan, ano ba yung standard protocol natin dapat gawin? Okay, ganito po yan. Kung nakakuha na tayo ng clearance galing sa may-ari, dadaan po siya ng deep ramp, yung gulong ma-disinfect. Ngayon, mayroong vehicle spray sa taas, mag-i-spray ng katawan ng sasakyan. Ganun din sa ilalim, may mga sprayer yon para sa under, yung sa chassis. Mababasa yun, madi-disinfect. So, bago makapasok, disinfected na. Ngayon, si driver naman, bababa yun, mag-i-step dun sa footbath. Siya. Then, mayroong mga hand sanitizer yan. Saka siya babalik uli na naman dun sa driver para maipasok niya yung sakyan. So, Doc, ano yung pangkaraniwan natin na inilalagay na gamot dyan sa tire dip na yan, sa sprayer na yan? Okay, marami po yan. Mayroong tayong tinatawag na phenol, disinfectant. May Cresol na disinfectant. Mayroong mga iodine na nilalagay doon sa deep ramp. Doon sa hand sanitizer naman, alcohol usually ginagamit natin. So, yan po, halimbawa, ikaw ba na pumasok dyan, basta ba, kumbaga, yung suot mo sa labas, yung pa rin yung pwede mong gamitin pagpasok sa loob o kailangan pang may proseso ka pa ulit? May proseso po ito. So, iiwanan po lahat ng dala-dala nyong gamit. Okay, may bag ka, may backpack, yung damit mo na yung street clothes, iwan sa locker. Yung sing-sing, tatanggalin. Yung earrings, tatanggalin. Yung relo, tatanggalin. Yung cellphone, iwan lahat doon sa cabinet or locker na assign sa'yo. So, bibigyan ka ng bagong uniform ngayon. Ngayon, Doc, Kay, pag ba tayo ay nakapasok na dyan, up to what point ng poultry farm pwedeng pumasok yung bisita natin? Kung papasok na po tayo, hanggang isang bahay lang mapupunta ng isang visitor. Ngayon, meron po tayong mga cellphone na ginagamit na Messenger at saka Viber. Then may mga camera at saka video yan. So pag nakuha na naman yung kabilang bahay na gusto mong pasukin na pinagbabawal sa'yo, so kukuha sila mga picture at saka videos, sa kanya pag-usapan sa office na lang. Kasi nakabisita ka na ng isang bahay. You see one, you see all. Parang ganun yan. Oo, pares lang po yan. So, kasi meron naman mga programs doon sa bahay na yan. Mayroong feeding, lighting, lahat. Madi-discuss din doon sa opisina ng detalye. Doc, paano naman po yung disinfection natin doon mismo sa loob ng ating farm? Okay, may mga procedures po para sa disinfectants. May mga organic acids tayong ginagamit. Ito, buwan-buwan, ini-spray mo sa paligid ng poultry at saka yung malapit sa opisina. From entrance gate up to the exit. Ano po yun? Kasi may mga mikrobyo dyan. Ngayon, may ginagamit tayong yung pang disinfestation para sa mga insekto naman.
Ganon din ang procedure. Simula sa entrance hanggang doon sa exit ng farm na kung saan dumadaan yung mga vehicles natin. Is it advisable na meron akong broiler breeder farm pero meron let's say na alaga akong kambing o tupa sa paligid na within the farm? Pwede naman yon? Hindi po pwede yan. Bakit? Disturbance, annoyance yan. Lalo na pag kambing o pag nag-ulan, andun na sa pinto o sa ilalim ng poultry. Ano mangyayari? Ang mga dumi nandun din. So maglilinis ka na naman. Ayan po mga ka-agri, sana po ay na-enlighten po tayo dito sa ating mga pinag-usapan kasi po napakahalagang aspeto po ito sa paghahayupan. Muli po nagpapasalamat ako sa ating resource person po si Dr. Pepito Manuel Ardedote. Mas kilala po to sa pangalan na Doc Mindy. Doc Mindy, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Sir Charlie. Doc, any parting words po para sa ating mga televiewers? Pag pinag-usapan yung biosecurity, kailangan disiplina ang kailangan dito. Hindi pwedeng gusto kong pumasok basta sa poultry ng kaagad-agad. Kailangan magpaalam ka sa may-ari, magpaalam ka sa may gate, at saka doon sa plakman, lalo na sa plakman, para kung gusto makita ang mga alaga ng mga manok ninyo is kailangan ng abiso. Ganun po yun. Para hindi natin madala yung mga mikrobyo na pumapasok sa ating poultry para maging healthy siya. Aabutin siya ng 1 year and 3 months para maging productive at yung minimiti ng may-ari na makadami ng itlog at saka sisiw ay makukuha po natin. Lalago ang kanyang negosyo. Muli po maraming salamat Doc Mindy sa inyong mga binahagi sa ating mga televiewers. Mga ka-agri, muli po, Charlie Cruz po ng Canis Yun Farm para sa agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.